Naranasan mo na bang umuwi ka isang gabi galing sa trabaho pagod na pagod at naisip mong humiga, ta's bigla ka nag-scroll sa phone mo, pero bigla ka ring nakaramdam ng bigat sa dibdib? Makikita natin sa Instagram, sa Facebook, yung kabatch natin nakabili na ng bagong kotse, yung pinsan mo na-promote, yung kababata natin, grabe yung mga travel goals nila, kung saan-saan na sila nakakarating. O yung iba diyan, sobrang ganda ng setup nila sa bagong bahay nila. Aesthetic kumbaga. Tapos, mapapatingin ka na lang sa sarili mo. Mapapatanong, teka, napag-iwanan na ba ako? Kung nararamdaman mo yan, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa. Welcome to a life in the process. Ako nga pala si Kuya Hamad. Ngayon, pag-usapan natin bakit normal lang na nararamdaman mo yan. Alamin natin kung bakit mapanganib yung pilit tayong nakikipagsabayan at paano natin tatanggalin yung bigat na dala natin sa pagkumpara natin sa iba. So kung i-share sa inyo yung isang kwento nung high school ako. Bagong transfer ako noon. At meron akong nakasabay mag-lunch na naging ka-close ko. Umakyat kami sa puno sa likod ng classroom namin para doon kami kumain. Pagbukas niya ng Selecta ice cream tub na baonan niya, nakita ko punong-puno ng kanin at meron lang 2 pirasong tuyo. Ang baon ko naman noon, isang itlog at 2 pirasong hotdog. Tapos sabi ko sa kanya, uy, trip ko rin magtuyo ah. So nag-swap kaming dalawa. Binigay ko sa kanya yung isang hotdog tsaka kalahating itlog. At naalala ko, sarap na sarap kaming dalawa habang kumakain kami sa taas ng bubong ng classroom namin. Masaya lang, walang arte. Fast forward, after ilang linggo, nakasabay ko naman yung iba kong classmates. This time, sa loob lang kami ng classroom kumain. Actually, sila yung mga classmate natin na nasa top 10. Yung mga classmate natin na laging nasa kantin, lagi may baon. Nung kakain na kami, pagbukas nung isa ng baon niya, bigla siyang na-disappoint, na parang nawala ng gana. Tapos tinanong ko siya kung anong nangyari. Sagot niya sa akin, bad trip. Nakalimutan ni mama ilagay yung ketchup. Kaya naisip ko noon, para silang may pagkain. Yung isa, masaya sa tuyo. At yung isa, bigla na lang nasira yung araw dahil walang ketchup. At ngayong adults na tayo, ngayon ko lang na-realize, hindi na yung ketchup yung hinahanap natin. Yung latest iPhone, yung aesthetic na kape, o bagong sasakyan. Aaminin ko, napagdaanan ko rin yung matinding pagkumpara sa sarili. Dumating din ako sa point na out of nowhere, bigla akong naisip, tumatanda na rin ako, pero parang hindi pa rin ako sure sa kung ano ba talaga yung gusto kong gawin. Sabayan pa ng doom scrolling, makikita mo yung iba, engineer na, dentista, asensado na. Yung para bang ang smooth ng daan nila. Naisip ko tuloy, sana sinet up na ng mga magulang ko yung future ko para hindi ko na kailangan i-figure out mag-isa. Lalo na sa generation natin ngayon, we are drowning in the 30 by 30 myth. Yung invisible checklist na pagtungtong mo ng 25, kailangan may successful career ka na. Pagtungtong mo ng 27, kailangan kasal ka na. Or by 30, kailangan meron ka ng bahay at lupa. Tapos, kapag lumagpas ka dyan at wala ka pa nun, feeling mo failure ka na. Ang nangyayari tuloy, out of fear na mapag-iwanan tayo, pilit tayo nakikipagsabayan sa flex culture. Kinukumpara natin yung mga behind the scenes natin, yung gulo, yung pagod, yung struggles natin para makapag-provide tayo sa pamilya natin. Kinukumpara natin yan sa highlight reels or
stories ng iba sa social media na puro edited at filtered. So, paano nga ba natin puputulin yung cycle na to para magkaroon tayo ng totoong peace of mind? Unang practical solution, curate your feed. Nakaprogram ang social media para ipakita sa iyo kung ano yung wala ka. Kung pag-scroll mo, puro inggit or anxiety ang nararamdaman mo, i-mute mo or follow mo yun. Protect your mental peace. Pangalawa, the ultimate flex is peace of mind. Ito yung solusyon sa pakikipagsabayan. Stop going broke, trying to look rich to people who don't even pay your bills. Lalo na tayo mga nagtatrabaho dito sa abroad. Nakikita natin sa araw-araw yung totoong halaga ng bawat pawis. Pero minsan, dun papasok yung pressure. Kaya, mapipilitan kang kumuha ng plan para lang sa latest iPhone. Mapipilitan kang mangutang para lang sa aesthetic na staycation. Para lang masabing blessed at hindi ka na pag-iwanan. Tapos pagdating ng katapusan, namumblema na at puyat kaiisip paano pagkakasyahin yung budget niya para sa pamilya niya at sa utang. Ang totoong flex guys is hindi yung nakasuot ka ng mamahaling relo habang nagkakape ka sa labas. Ang totoong flex ay yung nakakatulog ka sa gabi na wala kang iniisip na utang. Yung alam mong nakakakain ng maayos yung asawa at anak mo. Dahil maayos yung diskarte mo, huwag mong pondohan yung ilusyon para lang sa likes. Choose peace of mind over fake lifestyle. At higit sa lahat, kailangan nating baguhin yung spiritual state ng puso natin. Dito papasok yung natutunan ko sa Islam. Yung salitang qadar, o ito yung tinatawag na divine decree. May kanya-kanya tayong dinisenyong timeline ng tagapaglikha natin. Yung 30 by 30 rule, na pagdating mo ng 30, kailangan manager ka na, o kailangan marami ka ng savings. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng tao. Trust that Allah's timing is perfect. Isipin mo na lang, yung pagkakaroon ng bagong sasakyan. Oo, alam ko, minsan nakaka-frustrate. Nakikita mo yung mga kasabayan mo, meron na sila mga bagong kotse. Tapos ikaw, nag-aabang pa rin ng bus. Naglalakad papunta sa trabaho. Maiinis ka at mapapatanong, bakit sila meron na? Tas ako, stuck pa rin sa commute. Pero ang totoo, minsan, hindi natin nakikita yung big picture. Kaya hindi pa ibinibigay sa'yo yung hinihiling mo sa sakyan. Kasi baka yun pa yung maging dahilan ng matinding disgrasya pag nakuha mo yun ngayon. Inilalayo ka lang ng Allah sa aksidente na hindi mo nakikita. Ganon din sa buhay at sa career. Minsan, akala natin na-delay na tayo o napagkaitan tayo. Pero ang totoo, pinoprotektahan lang pala tayo. Hinahanda lang pala yung karakter natin para pag ibinigay na sa atin yung hinihiling natin, safe ka at handa. Hindi ka madaling babagsak. Kaya, bago ko tapusin tong video na to, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka late. Hindi ka rin napag-iwanan. Lagi mong tandaan, yung puno at bulaklak, lumaki sila sa isang lupa. Naarawan ng isang araw, pero magkaiba sila ng panahon ng pamumulaklak. May sarili kang timeline. Huwag mong madalin yung proseso mo. At higit sa lahat, huwag kang mabaon sa utang at sa stress para lang makahabol sa orasan ng ibang tao. Trust your journey. Trust your Creator. And find joy right where you are planted. Kung nakarelate ka sa video na to o gumaan yung pakiramdam mo kahit papano, huwag mong kalimutan i-share to sa kaibigan mong pilit nakikipagsabayan o alam mong kailangan marinig ito ngayon. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button below para naman magkasama ulit tayo sa susunod nating usapan. Lahat tayo, step by step lang. Again, this is Kuya Hamad, reminding you all that we are just alive in the process. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.